Natagpuang wala ng buhay ang isang British national sa kanyang inuupahang bahay sa Villasis sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Wala ng buhay ng matagpuan pasado alas 8 ng gabi sa sopa sa kanyang inuupahang bahay sa Barangay Bakag, Villasis, Pangasinan ang isang British national. Sa ulat ni Villasis Chief of Police Major Alan Serquinia, ayon sa kaibigan ng biktima, pinuntahan niya ito sa kanyang inuupahang bahay matapos umano itong hindi sumasagot sa kanyang mga tawag sa phone at tumambad ang wala ng mali na biktima na dinala sa paggamutan, subalit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. Lumilitaw sa investigasyon na dati na umanong nagkaroon ng mild stroke ang biktima na pinalalagay na muli itong inatake ng kanyang karamdaman. Nakikipag-ugnayan ang Villasis PNP sa British Embassy sa Manila hinggil sa pangyayari. Ang mga labi ng biktima ay nakalagak ngayon sa isang foreignaria sa bayan ng Villasis. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dito na sa lalawigan ng Northern Samar sa bayan ng Las Navas, nahuli ang itinuturing na #1 most wanted person sa kasong pagpatay sa Quezon City. Nadakip ito sa barangay Lourdes sa naturang bayan. Sa report ng PNP, ang wanted ay isang 22 taong gulang, residente ng naturang bayan ng Las Navas, at sa report, isa nito aktibong miyembro ng New People's Army dito sa probinsya. Mayroong warrant ang nasabing wanted dahil sa kasong pagpatay o murder na ibinaba mula naman sa sala ng Regional Trial Court, Quezon City, Branch 81 noong January 30 noong nakaraang taon. Walang piyansa na inilaga ang korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing wanted. Matapos na matunto ng kinaroroonan nito, agad nagsanib pwersa sa isang operasyon ang 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company kasama ang Cubao Police Station o QCPD Warrant Section, Northern Samar Provincial Intelligence Unit at Las Navas Police. Sa kasalukuyan, ang nasabing wanted ay nasa kustodiya ngayon ng Las Navas Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at nakatakda itong iturnover sa korte na naglabas ng warrant of arrest. Mula sa MBC TV Network News, Arts 34, Jane Galit Pantaya ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbigay ng matinding babala si PNP Chief General Jose Merencio Nartates Jr. sa opisyal ng kapulisan kaugnay sa hindi pa na-resolbang pagpaslang kay Barangay 3 de Mayo Captain Oscar Dudong Buko Jr. sa Digo City, Davao del Sur. Sa kanyang pagbisita sa Camp Katitipan sa Buhangin, Davao City kahapon Pebrero 9, 2026, sinabi ni Nartates na hindi na siya magtatakda ng palugit at sa halip ay tatanggalin na lamang sa pwesto ang Provincial Director kung patuloy na mabibigo sa paglutas ng kaso. Inatasan din ng PNP Chief si Police Regional Office Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete na tutukan at tiyaking magamit ang lahat ng paraan sa investigasyon upang maresolba ang krimen. Hinimok naman ni Nartates ang publiko na magipagtulungan sa kapulisan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa mabilis na paglutas ng kaso. Kung matatandaan, noong Nobyembre 25, 2025, binaril at napatay si Kapitan Bukol habang nasasagawa ng Facebook Live sa loob ng kanyang tahanan sa Barangay 3 de Mayo, Digo City, Davao del Sur. Hanggang ngayon, mahigit 3 buwan na ang lumipas, ngunit wala pa rin natutukoy na suspek sa naturang pagpatay. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.